Isang mabiyayang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoong Hesus. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay buhay kay Kristo. Ayan, yun po ang ating pamagat. Tayo ay buhay kay Kristo. Dati ay itinuturing tayong mga patay dahil sa tayo ay hiwalay sa Diyos. Subalit, dahil sa sakripisyo ni Kristo, tayo ay muling nabuhay at nag-ugnayan sa Kanya na pinagmumulan ng buhay. Ayon sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos at Ama, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat. Muli mo kaming iniingatan sa aming pagtulog. Sa araw na ito, Panginoon, dalangin namin na kami iyong ingatan sa aming pagpasok sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming pagdadrive ng mga sasakyan. Ilayo mo kami sa kapahamakan, bagkus gamitin mo kami bilang pagpapala sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Naway kami ay makasunod sa iyong kalooban dito sa lupa. Dalangin namin na abutin mo ang aming mga kaibigan na may mga sakit upang sila, Panginoon, ay gagaling at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdamang iyon. Amin ang itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo, O Diyos, sa iyong mga apostol na naranasan nila ang malakas na hangin at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka upang maraming pagkain ang maihanda sa mga hapag ng inyong mga anak. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Tayo ay bagong mga nilalang. Ayun, mga bagong nilalang na tayo. Bakit? Kasi nilinis ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan at ginawa niya tayong bago. O, di ba? Bago. Hindi na tayo napapailalim pa sa mga kasalanan, ay sa halip, maaari na tayong makapamuhay na nakalulugod sa Diyos at nakapagbibigay karangalan sa Kanya. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. O, ayon sa Juan 1:12-13, ano sinasabi doon sa Juan 1? Ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. O, naging anak sila ng Diyos, hindi dahil sa pamagitan ng pisikal na pagsilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi, kaibigan, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ngayon,
tayo ay binibilang na bahagi na ng kanyang pamilya. Ibinigay rin niya sa atin ang karapatang tawagin siyang Ama. O Ama, isang relasyon na inahalin tulad sa mag-ama ang nangyari sa atin at sa Diyos. Kaibigan, tayo ay kinaibigan ng Diyos. Kinaibigan tayo ng Diyos. Hindi lang mga anak, kaibigan pa. O, di ba? Napakagandang relasyon. O, tingnan natin sa Juan 13. Juan 13, 13 hanggang 15. Tinawag niyo akong guro at Panginoon. O, guro. At tama kayo dahil yan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinusgahan, hinusgahan ang inyo hinugasan, no? Hindi hinusgahan, hinugasan ang inyong mga paa. Dapat ay ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin ninyo ang ginawa ko sa inyo. O, di ba? Ito po'y patungkol sa leader No, leader. Ang isang leader ay hindi lang utos ka lang ng utos. No? Ang isang leader ay isa magaling na tagasunod. Di ba? Magaling na tagasunod. Hindi lang utos ng utos, kundi siya mismo ang gumagawa. Tingnan natin si Kristo, di ba? Sabi sa Juan 13, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga apostol. Di ba, guro ka, leader ka. O dapat, hindi mo gagawin yun. Pero dahil siya ay guro, isang tagapanguna, siya mismo ang gumagawa para maging halimbawa. Paano naman gagawin ng tagasunod mo kung hindi ka marunong gumawa? O, diba? Dapat alam mo rin ang gagawin mo. Noong una ay itinuring tayong mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ngayon, kaibigan, ay tinatawag niya tayong mga kaibigan. Hindi ito nangangahulugang tayo ay Diyos na. No? Di ba? Minsan ang tao, kapag naging kaibigan ang isang senador o mataas na opisyal ng ating bansa, ang akala na nila, sila din ay senador na. Di ba? Pero dito hindi. Hindi nangangahulugan na tayo ay Diyos din. No? Kasi kinakaibigan tayo ng Diyos. O Ama pa natin siya. Subalit dinala niya tayo sa isang malalim na ugnayan kung saan maaari nating ihayag ang ating mga saloobin at ipapasan sa Kanya ang anumang ating mga suliranin. O, diba? Malinaw na malinaw yan. Tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. O, kaibigan na, anak pa, o ama natin. Diba? Napakatindi ng relasyon natin sa Diyos. O, kapag tayo ay isang anak, tayo ay tagapagmana. Tagapagmana. Mga heredera tayo. Heredero at heredera. Tingnan natin ang Roma 8, 15-17. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya na Ama. Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian.
Ngayon, kaibigan, anuman ang kay Kristo, tingnan mo, napakaling, anuman ang kay Kristo, ay atin ding matatanggap. Di ba tagapagmana, napakasarap? Anuman ang kay Kristo, atin din itong matatanggap. Bilang mga tagapagmana. Sumasa atin ang pagpapalang espiritual kay Kristo. Tayo ay binibilang sa mga pinili. Mga maharlikang lingkod at bayan ng Diyos. Maharlika. Kasi si Kristo, kaibigan, ay isang maharlikang hari. Kapag tayo ay ang mga anak, maharlika din ang kanyang mga anak. Di ba? Napakaganda. Tingnan mo sa 1 Pedro 2:10. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Noon yun. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Pero ngunit ngayon, tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Napakaganda. Saan ka pa, kaibigan? Tayo ngayon ay nabibilang sa mga pinili ng Diyos upang ihayag ang kanyang pag-ibig. Bilang mga lingkod, bilang mga hinirang, bilang mga tagapagmana, nararapat tayong mamuhay ng may kabanalan habang pinagsisilbihan ang Diyos. Pinagsisilbihan ang ating Ama. Bilang mga hari, mga kaibigan, bilang mga hari naman, ay dala natin ang kapangyarihan na mula sa Diyos upang ipatupad ang kanyang kalooban. Mga bilang pinili, bayang pinili ng Diyos, sikapin nating mamuhay ng banal upang makilala siya ng buong mundo sa pamagitan mo at sa akin. Sa pamagitan natin. Kaibigan, ano ang pakiramdam mo na tayo ay napabilang sa mga pinili ng Diyos? Ano ang pakiramdam? Di ba parang masaya tayo? Isipin mo, napapabilang ka sa pinili ng Diyos. Ay kung ikaw ay napapabilang bilang pinili ng ating presidente dito sa lupa. Di ba? Ang sarap. Napakasaya natin. Kaya gustong-gusto ang mga tao na mapapabilang sa kabinete ng presidente para alam na natin. Diba? Pero tayo, napapabilang na sa mga pinili ng Diyos upang maging lingkod at hari. Totoo naman, di ba? Kapag ikaw ay napapabilang sa isang team ng isang presidente dito sa lupa, lingkod ka ng presidente. Kumbaga, ikaw yung meron na sinasabi, alter ego ng presidente. Para ka na ring hari. Dahil nga dala mo ang kapangyarihan ng presidente. Ganon din tayo, mga kaibigan. Tayo hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos upang maging lingkod at hari. Ikaw bilang lingkod, kaibigan, paano ka mamumuhay nakalugod-lugod sa Diyos? Kumbaga, sinasalamin mo ba ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang buhay? Paano mo rin magagamit ang kapangyarihan mong mula sa Diyos, kaibigan? Sabi nga, tayo ay pinili, mga hinirang. Tayo din ay mga kinatawan ni Kristo. Kinatawan ni Kristo. Ayon sa 2 Korinto 5:20, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Bilang mga isinugo, kaibigan, tayo ang kumakatawan sa Panginoong Hesus dito sa lupa. Kaya marapat lang
na isalamin natin ang mga katangian ng Diyos sa lahat ng makakikilala sa atin. Isalamin natin. No? Kung ano yung ginagawa ni Kristo, ganun din ang ginagawa natin. Hindi ibig sabihin na si Kristo ay napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan, ay magpapako din tayo. Wala tayong karapatan doon na magpapako eh. Dahil tinubos na tayo ni Kristo. Ha? Tinubos na tayo ni Kristo. Hindi na. Siya na eh. Kaya nga inako na niya ang lahat ng iyan eh. Ang ating isasalamin ay ang buhay niya. Yung kanyang pagtuturo, kanyang paglilingkod sa tao. Yun ang ating sinasalamin, ating gagawin bilang tagasunod ni Kristo. Dapat tayo ay maging instrumento ni Jesus. Instrumento upang maipakita sa iba ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. O, diba? Ang Diyos ay pag-ibig. O, pag ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay mag-instrumento. Ibigin din natin ang ating kapwa. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Ang ating kapwa, ang ating kaaway. O, ang Diyos ba? Nagtatanim ba siya ng sama ng loob sa nagpako sa kanya? Hindi. Tinubos niya. Tinubos din niya ang nagpako sa kanya sa krus. Diba? Dahil siya ay pag-ibig. Ngayon, suklian natin ng pag-ibig sa ating Diyos at sa ating kapwa. O ngayon, nakikita mo na ba ang tungkuling ating ginagampanan? Ay seryoso. Seryoso yan, kaibigan. Hindi yan naglalaro lang. Ano sa buhay mo ang mga gawain hindi nababagay bilang kumakatawan kay Jesus? Siguro naman, yung hindi nababagay na kumakatawan sa ating Panginoon, yung mga dati mong mga ginagawa, mga makamundong gawain. Mayroon bang mga pag-uugali na dapat baguhin bilang sugo ni Kristo? Meron dapat. Meron dapat tayong baguhin. Kasi kapag ang banal na Espiritu ay nasa ating buhay, meron ng bunga. Bunga ng banal na Espiritu. Ano yung mga bunga? No? Peace. Ano pa? Kapayapaan. Kaamuan. O, kahinahunan. Pag-ibig. Napakarami yan. Kapag iyon ay ating nasunod, yun ang nababago sa ating pag-uugali. Tayo ay higit pa sa mananagumpay. Ayon sa Roma 8:37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ang presensya ng Diyos, kaibigan, sa ating buhay ay nagbibigay ng katiyakan na magiging matagumpay ang ating buhay. Sa kabila ng mga problema o paghihirap, ang katagumpayang ito ay hindi dahil sa ating sarili kalakasan, subalit ito ay nakasalalay sa kakayahan ng Diyos na palakasin tayo. Katulad ng patutuo ni Jesus na ang banal na Espiritu ay nasa Kanya. Gayon din naman, kailangan hilingin mo sa banal na Espiritu na ikaw, kaibigan, ay bigyan niya ng kapangyarihan para magawa mo ang gusto ng Diyos na iyong gawin. Ayon sa Zacarias 4:7, sinabi niya sa akin, bago ko sagutin yan, pakinggan mo muna itong sinsahe ng Panginoong makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel. Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo hindi sa pamagitan ng lakas na o kakayahan ng tao, kundi sa pamagitan ng aking Espiritu. Ang paglilingkod sa Diyos ay masasagawa lamang sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan mo makipagtulungan sa banal na Espiritu at maging katuwang niya para makita mo ang buhay, ang tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao.
Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes. Naway ito'y aming gabay upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na ingatan mo kami sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral. Ikaw na ang siyang manguna upang kami maligtas sa anumang kapahamakan. Ikaw, Diyos, ang siyang aming control na sa aming mga buhay upang kami, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo bilang iyong mga anak. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.